Good day mga ka-warrior, kagulans ko survivor, kamusta kayong lahat? First time kami magpapacheck up sa hematologist. March 7, 2020, nung na-diagnose siya na meron siya non-Hodgkin lymphoma. Stage 4 yon. Chemo siya, maapektuhan ang kanyang RBC, red blood cell. 3.5 years ago already. Sabi naman sa amin ng doctor dati, it will take a while bago makapag-normalize. Dati sobrang bagsak. Ngayon naman, mababa lang ng konti, pero hindi naman sobrang bagsak. Pero ang kanyang dating white blood cell, sobrang baba rin. Ay, nako, nakakatakot na range. Pangit ang white blood cell, syempre prone to infection. Mas maganda pa rin mag-mask kapag ang white blood cell mo ay mababa. Okay na ngayon ang white blood cell ni Daddy. Pero ang kanyang RBC, mababa ng konti sa normal range, pero hindi naman sobra. Tumaas na siya compared sa 3.5 years ago. Tumataas nakikita namin gradually. So, maganda rin magpa-check sa isang hematologist. Malakas naman si Daddy. Kaya nga lang, mas lalakas siya kapag normal range ang kanyang RBC, red blood cell. Last week, yung pinuntahan namin, nephrologist, kidney yun. Okay naman kami. Endocrinologist para po sa nagko-control ng ating blood sugar. Okay naman kami, nasa border lang ako. Cardiologist, yun yung unang-una namin pinuntahan. Nagpa-laboratory works kami, nakita na medyo mataas ang aming lipid profile, yung especially with cholesterol. Prevention is better than cure. Wala naman kaming pangit na nararamdaman, pero first time kami magpapa-check up sa mga espesyalista. Dating espesyalista lang namin ay oncologist, yung sa cancer. Hindi naman pwede na yun lang ang babantayan. Dahil meron naman tayong ibang organs, di ba? May puso tayo, may liver tayo, may pancreas tayo, may kidney tayo. Di ba? So, dapat lahat yan bantayan. Sabi nga nila, baka nakaligtas ka nga sa cancer, ma-one time ka naman sa puso. Or, hindi naman kami masyado nagkakakain ng karne. And yet, bakit ang taas ng cholesterol niya? Mas mataas siya kaysa sa akin. Ako nasa a little bit elevated lang, siya medyo mas mataas. Tinanong ko to sa cardiologist bakit Dok, wala na nga yung kinakain, isda na lang sa kagulay. Sabi niya, there is such thing as predisposed pa rin. Nasa genes, nasa genetic. Yanan ko ay passed away at the age of 55 dahil na stroke. So, ibig sabihin talagang something to do with their genes. So, kailangan si Daddy at pati mga ibang kapatid niya, dapat iniingatan nila ang lipid profile, di ba? So, better na po yung umiinom ka ng gamot kesa sa walking time bomb ka. Wala kang alam na nangyayari sa katawan mo. Sabihin, wala ka sa ko, ganun. Ay, biglang, boom! Diba? Marami ganun. Prevent natin na wag lumala. Last week, naging busy kami. 3 doktor ang pinuntahan. Ngayon, hematologist naman. Doktor sa dugo. Yung nasabi po ni Mami na 4 na doktor, natapos na namin yung cardiologist. Sa akin, ang pinagawa ay ECG at saka 2D echo. Para malaman yung aking puso. Pag nakumpleto na po yung 4 na yon, ang pinakahuli po namin, oncologist. Yun po yung sa cancer. Hindi po lumala. Dahil iba po talaga ang pag ikaw ay nanggaling sa cancer. Dito po kami ngayon sa ospital ni Daddy. Galing kami sa aming doktor. Ang maaayos naman yung mga laboratory namin iba. Kaya lang, meron pa rin dapat ipaayos. So, yun. Sabi nga ni Daddy, prevention is better than cure. Yun. Okay naman po ang mga laboratory namin kahit medyo may slightly abnormalities, pero within range pa rin daw naman yon. Hindi, nothing to be worried about, ganon. Ang red blood cell ni Daddy mas slightly bababa than normal. Ina-explain niya na because of yung chemo na pinagdaanan niya, mabagal talaga ang pagtaas ng red blood cell. Sa ibang taon nga daw, halos hindi na tumataas. Sa awa naman ng Diyos, ang kay Daddy, tumataas pero very slow. May changes sa katawan. Madali ka mapagod, yun ka lang. Pero normal pa na, nakakapag-golf pa nga nakakapag-swimming.
Hindi lang syempre pwede mo i-compare mo yung katawan sa dating-dati. Turn right on Ayala Avenue East. Then use the right lane to turn right on Salcedo. Yan, maingay si Waze. Una-una, umidad. Yung dating katawan natin 5 years ago at ngayon, syempre, unang-una, nag-iba yun. Dumaan sa chemo, so talagang merong pagbabago. Pero sabi sa amin, mahalaga yun, nakakapag-exercise kami, nakakapaglakad. Ngayon, of course, naaarawan. Ituloy-tuloy lang daw namin yung pagkain ng gulay, yung nga green leafy vegetables. Tinanong ko kung si daddy ba kailangan bang kumain ng karne. Not necessarily kasi sufficient naman daw yung fish sa yung kanyang mga green leafy vegetable. At least nakiklear ano ba yung mga dapat at hindi dapat kainin. Hopefully may mga natutunan kayo sa mga shinare namin. Kung may time, magpa-check up tayo sa doktor, magpa-work up ng ibang laboratory natin para maaagapan. Wala kumanan ako doon. Naliligaw na kami, hindi kami sanay Dapat dito. ako kumanan doon. Nalimutan ko. Ano ba yan? Nalilito na yung driver ko. My God bless. Take care. God bless you all.